Magkukwento lang ako, si Samuel, isa sa pinakatapat na leader sa Israel. Isa siyang propeta, isa siyang hukom, hindi pa uso mga hari noon. Kilala po siya bilang taong may integridad at pananampalataya sa Diyos. Pero yung nakakalungkot lang dito kay Samuel, yung kanyang mga anak, hindi sumunod po sa yapak niya. Ito po sabi sa Biblia sa unang Samuel 8:3. Ngunit hindi lumakad ang kanyang mga anak sa kanyang mga daan. Sila'y bumaling sa kasakiman, tumanggap ng mga suhol, at binabaluktot ang katarungan. Alam niyo po, dahil dito yung Israel, nadismaya yung buong Israel, humiling sila ng hari sa Diyos. Kasi nga, yung susunod na henerasyon, Samuel, hindi matitino, tumatanggap ng bribery, ng suhol, puro corrupt. Sabi, nag-demand sila ng king. At yun nga po yung nagsimula na ng royalty, or doon na nagsimula yung pagkakaroon ng Israel ng mga hari. Alam niyo po, ang suhol ay ugat ng pagkabulag ng hustisya. We're talking of 3,000 plus years ago, ano? At yung suhol po, parang kahapon lang din nangyari. At ngayon nga, nangyayari pa sa atin. So, common na po ito, yung bribery, yung corruption. Kahit alam mong mali yung desisyon dahil may kasamang pabor at pera, nagiging baluktot yung tama. Yun po ang problema pag tumanggap ka ng suhol. Pangalawa, yung kasakiman po nagtutulak sa tao na talikuran ng Diyos. Sabi nga po sa unang Timoteo, the love of money is the root of all evil. Hindi po pera yung problema. Hindi yung nandun sa bilyaran na nasa ibabaw ng bilyar. Yung pagmamahal doon sa pera ang naglilid po sa lahat ng klase ng kasalanan. Pangatlo po, yung kasalanan ng leader ay may mas malaking epekto. Yung anak po ni Samuel, hindi lang sila ordinaryong tao, no? Sila yung mga may posisyon ng pamumuno, mga leader po sa bansa nila, bumigay sa suhol, nagdala ng perwisyo sa buong bansa ng Israel. Makinig po kayo. Your decision to commit sin may be personal, but the devastation is communal. Ikaw lang ang nagdesisyon magdakaw, dama yung mga anak mo, kaya may mga nepo babies na nag-viral. Ikaw yung nagdesisyon mangurap, pero buong bansa dama. So your decision may be personal, but the devastation is national. Hindi na bago sa atin po ito, no? Marami naman mga inimbestigahan ng Senate and all. Pero gusto ko lang po kayong palalahanan sa atin po sa personal na capacity. Sa kalsada, may mga driver nag-aabot ng pangkape doon sa police na para hindi siya mabigyan ng violation ticket. Alam niyo, sa opisina, may mga empleyado tumatanggap ng konting under the table para ma-approve yung papeles. So, again po, in our own personal capacity, siguro pag-reflect din tayo. Kasi minsan pag may nabubulgar bilyon-bilyon, tama naman po yan. Magkaroon tayo ng righteous indignation. Sa Nepal nga ngayon, nangyayari yan. Sa Indonesia. Pero tandaan natin, yung maliit na suhol po, nagsimula po yung malalaki sa maliliit. So tayo rin po magkaroon tayo ng personal reflection. Meron ba akong sitwasyon kung saan binibenta ko integridad ko kapalit ng pansarili at pansamantalang kapakanan? May mga tukso ba o pabor o lagay na ino-offer sa akin? Sa end po, ang ating example lang po si Jesucristo. Nung inoferan siya ni Satanas sa disyerto, yung pong great temptation ni Jesus, tinanggihan po niya lahat ng alok ng mundo na to, ng kapangyarihan, karangyaan, at even malalaking kaharian. Si Jesus po, nakita niya, long term, susundin ko ang Ama sa langit dahil mas maganda ang ending pag pinili ko ang kalooban ng Ama sa langit. Yung po ang challenge ko sa inyo. Kapag tumanggap tayo ng suhol, tinanggap mo na, binenta mo na integridad mo. Pag tumanggi ka, pinakita mo ang yaman mo, ay si Kristo mismo. Unang Samuel 8:3, ngunit hindi lumakad ang kanyang mga anak sa kanyang mga daan, sila'y bumaling sa kasakiman, tumanggap ng mga suhol, at binabaluktot ang katarungan. Tayo manalangin, Panginoon, nahaharap po ang aming bansa. Again, Lord, sa matinding krisis pagdating po sa mga korupsyon. Lord, parang minsan nagiging cynical na nga lang iba, ulit-ulit lang yan, wala makukulong, dami na imbestigahan and all. Pero Lord, wag kami mawala ng pag-asa. Siguro magsimula rin sa amin, sa bahay, sa opisina, sa trabaho, sa eskwela, in our own small ways, Lord. Paano ba kami nagiging corrupt? Paano ba kami makakatulong na may galit kami sa malalaking isda, pero kami ba, Lord, ano ba yung dapat din namin i-correct sa aming mga gawa? So salamat, Panginoon, dahil pagdadasal namin ang aming bansa, dahil may pag-asa ang aming bansang Pilipinas, mahal namin ito para sa iyo. In Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.